ang nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Isa itong obligasyon na dapat panindigan nang sa ganon pagsapit ng takdang panahon. Sila na mismo ang magbalik ng pag-aaruga at pagmamahal na iyong kinakailangan. Ikaw kabarangay, nakabawi ka na ba sa mga sakripisyo ng iyong nanay? Dear Papa Dudut, hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw na ako naman ang magpapadala ng sulat sa inyong programa. Isa lamang po ako sa silent listener ng Barangay Love Stories. Ang mga kwento ninyo ang naging jam ko tuwing nagdadrive ako sa daan, lalo na tuwing traffic. Bigla akong nai-inspire na i-share din ang sarili kong kwento para naman makapagbigay ako ng aral at motibasyon sa lahat ng kabataang nakikinig sa inyo ngayon na dumadaan din sa parehong karanasan ng aking buhay. Ako po si Sally, 37 years old. Laking mahirap pero dahil sa determinasyon at pagpupursige ay isa na ngayon akong business owner ng maliit na Japanese restaurant dito sa Maynila. Kailanman ay hindi ako nagreklamo sa pagiging busy ko sa buhay. Sa katunayan, Papa Dudut, ay sobrang thankful pa nga ako dahil hindi ako nawawala ng pinagkakabalahan. Wala po akong karapatang magreklamo dahil ang buhay na tinatamasa ko ngayon ay ang buhay na araw-araw kong dinadalangin noong bata pa lamang ako. Lingid sa kalaman ng mga taong nakakakilala sa akin ay hindi naging maganda ang buhay ko noong bata pa lamang ako. Poorest of the poor kung maituturing ang estado namin, kasama ang nanay kong si Melba. Sa squatters area lamang kami nakatira noon. Wala kaming sariling gamit sa bahay, walang kuryente at ni palikuran ay wala kami. Wala akong kinalakhang ama. Pero ang kwento sa akin ng nanay Melba ko ay iniwan kami ng tatay ko noong 2 years old pa lamang ako. Dahil mas pinili niyang sumama sa ibang babae kesa panindigan kami. Aalis na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta? Hindi mo na kailangang malaman pa kung saan ako pupunta. Kailan ka naman babalik? Hindi mo yata naiintindihan yung sinabi ko. Aalis na ako. Hindi na ako babalik dito. Anong sabi mo? Paano si Sally? Iiwan mo siya sa akin? Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang ipampon mo siya. Wala na akong pakialam. Anong walang pakialam? Anak mo yun, Gilbert. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Hindi ko ginustong magkaanak. Alam mo yun. Aksidente lang yung nangyari. Ngayon, kung gusto mong alagaan yung bata, edi alagaan mo. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, at malinaw yung mga sinabi ko. Tapos na tayo, Melba. At sa'yo na yung bata kung gusto mo. Paano mo nagagawa to? Dahil ba sa babae mo? Siya bang nagutos na iwan mo kami kaya ka nagkakaganito? Huwag mong idamay dito si Rita. Ako ang nagdesisyon na sumama sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Paano wala siyang kinalaman dito? Siya ang dahilan kung bakit mo kami iiwan ng anak mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako aalis. Ano? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Kasi ayoko na sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Hindi na kita gusto. Sawa na ako sa buhay na meron tayo. Gusto ko magsimula ulit. Dahil hindi naging maganda ang buhay ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Grabe ka, Gilbert! Iniwan ko lahat para sa'yo. Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo. Pinaglabang kita sa pamilya ko tapos ganitong gagawin mo sa akin. Kasalanan mo na yun. Masyado ka nagpabulag sa pag-ibig, Melba. Sa susunod, huwag mong ibigay ang lahat sa isang tao para kapag iniwan ka, may matitira para sa'yo. Hayop ka! Anong klaseng lalaki ka? Hindi ka na nahiya sa pinaggagawa mo?
Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Ayos ka talaga! Tigilan mo nga ako! Hiya ka! Walang hiya ka! Pareho lang tayong walang hiya. Huwag kang magmalinis. Dahil pareho lang tayong makasalanan. Sige, umalis ka! Iwan mo ako, iwan ko rin si Sally! Sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang bahala sa batang yun. Kung gusto mo siyang iwan mag-isa, bahala ka. Gilbert! 2 taong gulang lang yung anak mo! Paano mo nagagawa to? Pasensya na, pero kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Maiwan na kita. Sandali, Gilbert! Sandali lang! Ano? Parang awa mo na, huwag mo kaming iwan. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay nang wala ka. Please, huwag ka nang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo, dito ka na lang. Huwag kang lumuhod dyan. Kahit paluran mo ako, aalis pa rin ako. Kaya maawa ka sa sarili mo. Isipin mo naman yung anak mo. Wala siyang magiging ama. Hayaan mo na lang ba yun? Wala din akong amang kinalakihan. Kaya siguradong kakayanin din niyang mabuhay ng walang tatay. Alis na ako. Huwag mo na akong habulin. Gilbert! Sandali lang! Gilbert! Walang iya ka! Karmahin sana kayong dalawa! Sinusumpa ko tong araw na to, hindi kayo magiging masaya ng babae mo! Wala kang kwentang ama! Mabulok ka sana sa impyerno! Simula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni Nanay Melba kahit na sobrang hirap ng buhay namin noon. Pagtungtong ko ng edad na 8 ay nagkaroon ng live-in partner si Nanay, isang construction worker. Na nung una ay mabait pero sakalang lumabas ang totoong ugali nito noong nalulong na siya sa sugal. Naging mapanakit ang boyfriend ni Nanay lalo na tuwing lasing ito. Halos gabi-gabi niyang sinasaktan si Nanay noon. At maging ako ay hindi nakaligtas mula sa malulupit nitong kamao. Halos 2 taon din naming tiniis ang pang-aabuso sa amin ng boyfriend ni Nanay, Papa Dudut. Hindi niya magawang iwan ang lalaki dahil malaki ang naitutulong niya sa amin pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ni-raid ng mga pulis ang bahay namin dahil nagtutulak pala ng droga ang kinakasama ni Nanay. Nakulong ang lalaki at simula noon ay hindi ko na ulit siya nakita pa sa buhay namin. Muli ay naiwan kaming mag-ina para harapin ang problema namin sa kahirapan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap ang naging buhay namin noon. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa ring inspirasyon ng batang Sally na patpatin at laging umiiyak gabi-gabi dahil walang laman ng sikmura. Sa kabila ng buhay namin yon ay malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Melba dahil hindi siya sumuko. Kahit wala kaming pera ay pinilit niya akong pag-aralin para mapaghandaan ko raw ang kinabukasan ko. Anak? Sally? Nandyan ka ba? Opo, nandito po ako. Bakit po, Nay? Isukat mo tong uniform mo. Parang hindi na yata kasya sa'yo ah. Hindi na po talaga kasya yan, Nay. Last year pa yan hindi kasya eh. Last year pa ba hindi kasya? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman po sa inyo noon eh, kaso sabi nyo wala pa tayong pambili. Kaya antayin ko na lang matapos yung pasukan para makabili tayo ng bago kapag grade 4 na ako. Ganun ba? O siya, sige, gagawa natin yan ng paraan. Ang tanong, meron na po ba kayong pambili ng bago kong uniform? Siyempre naman, may naitabi akong pera dyan para sa uniforme mo. Yung totoo po, Nay. Wala na nga tayong pambili ng bigas eh. Uniform pa kaya? Wala ka bang tiwala sa nanay mo? Hayaan mo, bukas na bukas, may uniform ka na. Nay, 10 years old na po ako. Alam ko na po na mahirap lang tayo.
Alam kong wala tayong pera na pambili ng bagong uniform. Kaya wag niyo nang itago sa akin yung sitwasyon natin. Mahirap tayo, oo. Totoo yon. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na kayang ibigay yung mga pangangailangan mo. Magtiwala ka sa akin, mabibigyan kita ng bagong uniform bago magsimula ang pasukan. Matagal pa naman may 2 linggo pa kaya mapaghahandaan ko pa yan. Paano po kung tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral? Ano? Bakit naman? Para po makatulong ako sa inyo sa pagtatrabaho. Tsaka para hindi na rin kayo mahirapan sa paghahanap ng mga gamit ko sa eskwelahan. Hindi pwede. Kailangan mong mag-aral. Kapag tumigil ka, maiiwanan ka ng mga kaklase mo. Gusto mo ba yon? Okay lang naman po yun sa akin. Ang mahalaga po, matulungan ko kayo. Anak, wag mo na akong alalahanin. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kong pagtrabahuhan yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron po. Yun naman pala Wag mo nang problemahin ang pag-aaral mo. Ako nang bahala dyan. Alam mo ba na edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang sandata na pwedeng magkaroon ng isang tao? Bakit naman po? Kasi ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon ang magbibigay sa atin ng daan para sa pagbabago. Pagbabago? Paano naman po yun? Isipin mo na lang. Mahirap tayo ngayon, di ba? Wala tayong perang pambili ng gamit mo sa eskwelahan nyo. Pero kapag nag-aral ka at nakapagtapos, kapag nagkaroon ka na ng diploma, magagamit mo yun para makapaghanap ng maayos na trabaho. Kapag nagkatrabaho ka, magkakaroon ka na ng pera. Hindi ka na mahihirapan sa mga gastusin. Yun ang isa sa mga pagbabagong pwedeng ibigay sa iyo ng edukasyon. Talaga po? Oo. Kailangan mong makapagtapos para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kayo po ba? Nakapagtapos po ba kayo? Ako? Hindi Kaya tingnan mo tong buhay natin ngayon. Mahirap na nga kami noon. Mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Huwag mo kong tutularan ha? Hindi ko sineryoso ang pag-aaral ko, kaya ganito ko ngayon. Sige po, mag-aaral po ako ng mabuti para mabago na natin tong buhay natin. Tama yan. Pagigihan mo ang pag-aaral para yung mga pangarap mo ngayon, makamit mo sa pagtanda mo. O sige na, itabi mo na tong uniform. Hahanap tayo ng kapalit niyan bukas. Sige po! Papa Dudut, isa sa mga magagandang katangian ni Nanay Melba ay ang pagiging madiskarte nito. Kahit na walang pera ay palagi siya naghahanap ng paraan para lamang maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Kapag malapit na ang pasukan ay nagbabahay-bahay siya sa iba't ibang lugar para humingi ng mga lumang notebook na hindi na ginagamit. Ang ginagawa nito ay binabaklas ni Nanay ang mga notebook na yon sa kanya pagsasama-samahin ang mga pahinang walang sulat. Pinagtatagpi-tagpi niya ito gamit ang yarn para makabuo ng bagong notebook na pwede kong gamitin sa pasukan. Pagdating naman sa uniform ay kinakausap ni Nanay ang mga graduate na mula sa eskwelahang pinapasukan ko para hingin ang mga uniforme nila na hindi na nila gagamitin pa. Ganon din pagdating sa mga sapatos at bag. May mga mabubuting loob naman na nagbibigay tulong kay Nanay at malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil naging parte sila sa success na meron ako sa ngayon. Papa Dudut, kung ang mga kaklase ko noon ay puro brand new ang gamit tuwing nagsisimula ang pasukan, ako'y pawang pinaglumaan ang gamit ko. Ganon pa man ay hindi ko ito kinakahiya dahil alam ko sa sarili ko na ang mga suot at gamit ko sa eskwela, hindi man bago ay pinaghirapan ito ni Nanay Melba ko. Kahit walang baon, kahit walang laman ng tiyan, kahit nanginginig na ako noon dahil sa gutom ay hindi ako tumigil sa pag-aaral. Si Nanay Papa Dudut ang naging motivation ko para magseryoso sa eskwela. Dahil gusto kong balang araw ako naman ang gagawa ng mga sakripisyo para sa kanya
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Top student ako noong nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Isa yon sa mga bagay na ikinaka-proud ko dahil sa kabila ng kahirapan namin noon, ay hindi yun naging hadlang sa paghahangad ko ng maayos na edukasyon. Sa katunayan ay lumalaban pa ako noon sa mga school contest sa iba't ibang lugar pagdating sa math, science at maging sa journalism. Paborito ako ng mga teachers ko noon dahil masipag akong bata. Teacher's pet nga ang tawag nila sa akin noon. Lagi kasi akong inuutusan ng mga teachers ko na magtinda ng merienda, maglinis ng classroom, bumili ng pagkain at kung ano-ano pa. Kapalit noon ay nakakalibre ako ng merienda at minsan ay inaabutan din nila ako ng kaunting pera. Payakman na maituturing ang pamumuhay namin noon ni Nanay Melba. Masasabi kong masaya pa rin naman ang naging kabataan ko. Kapag walang pasok ay tinutulungan ko si Nanay na magbenta ng gulay. Pagsabit naman ng hapon ay nangangalakal kami. Kada weekends naman ay tumatanggap si Nanay ng labada at naging bonding time na namin noon ang pagkusot ng mga damit. Ambisyosa akong tao, Papa Dudut, at yon ang nag-push sa akin para abutin ang mga pinapangarap ko sa buhay. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ng isang bata ay pinasok ko na sa kagustuhang makatulong kay Nanay. Alam ko kasing hirap na siya noon. May mga gabi na kung kailan akala niya ay tulog na ako, lagi ko siyang napapakinggan na humihikbi dahil na rin siguro sa pagod at hirap ng buhay. Bilang isang anak ay ginawa ko na ang lahat para kahit papaano ay mabawasan ang pasang problema ng nanay ko. Oh, eto. Hulaan mo kung ano tong anino na ginagawa ng mga daliri ko. Ano po yan? Hindi ko po masyadong makita eh. Tapat niyo po yung kamay niyo sa may kandila para mahulaan ko. Oh, ayan. Nilalapit ko na. Nakikita mo na ba kung ano yan? Dinosaur? Hindi. Eh ano po yan? Aso! Ayan yung tenga oh. Tapos itong hindi liit ko yung dila. Parang hindi naman po aso yan eh. Nay, bakit po pala hindi na bumalik yung kuryente natin? Ayaw na tayong pakabitin ng kapitbahay natin eh. May nanguhuli na raw kasi. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako ng pera, magpapakabit ako ng sarili nating kuryente. Eh paano po ako makakagawa ng assignment niyan? Dito ka na muna sa may kandila. Maliwanag naman eh. Kapag po ako lumaki na tapos nagkatrabaho, magpapakabit po ako ng maraming ilaw dito sa bahay para po maliwanag. Aba, magastos yun sa kuryente. Kahit na po. Nakakatakot kasi kapag madilim eh. Baka po mamaya may sumilip na multo dyan sa may bintana. Naku, tinatakot mo lang sarili mo. Hindi naman totoo ang multo eh. Basta yun po ang bibiling ko kapag may trabaho na po ako. Baka rin ano. Ano pa? Ano pa yung mga pangarap mo na gusto mong gawin pagtanda mo? Marami po. Kapag po may sarili na tayong bahay, gusto ko po magpagawa ng swimming pool. Tapos po, gusto ko rin bumili ng relo. Yung pong katulad sa kaklase ko, yung relo po na may calculator. Calculator? Bakit mo naman kailangan ng calculator? Magaling ka naman sa math. Basta po, ang ganda po kasi nun eh. Ano pa? Anong trabaho naman ang gusto mong gawin? Kapag nakapag-college ka na, anong kurso yung kukunin mo? Gusto ko po doktor. Doktor? Bakit naman yun ang napili mo? Kasi po, gusto ko pong tumulong sa mahihirap na hindi po kayang magpa-ospital. Di po ba yung anak ng kapitbahay natin namatay daw po kasi ayaw po nilang itakbo sa ospital kasi daw wala po silang pambayad. Oo.
Nagkaroon ng pneumonia yung bata tapos ayaw ipagamot sa ospital kasi malaki daw yung sinisingil. Kaya sa bahay na lang siya ginamot. Mga ganong tao po yung mga gusto kong tulungan, Nay. Yung mga tulad natin na mahihirap lang. Ang bait mo namang bata. Iniisip mo pa talaga yung makakatulong sa iba. Mabuti yan. Basta pag-igihan mo lang ang pag-aaral mo. Magiging mabuti at magaling na doktor ka rin paglaki mo. Eh kayo po, Nay, ano po bang pangarap nyo nung bata kayo? Ako? Gusto kong maging teacher noon pero dahil nga hindi ko natapos yung pag-aaral ko, hindi ko naabot yung pangarap kong yun. Sayang naman po. Maliban sa maging teacher, ano pa po yung pangarap nyo noon? Ano pa nga ba? Wala naman na. Ang gusto ko lang naman talaga noon ay magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Yung kahit hindi mayaman pero hindi naman naghihirap na tulad natin ngayon. Basta yung simpleng pamilya lang, buo, masaya, tahimik, puno ng pagmamahal. Ganun lang kasimple yung pangarap ko noon. Ako na lang po ang bubuo ng pangarap nyong yan, Nay. Ako po yung magbibigay sa inyo ng masayang pamilya. Kapag po nakaahon na tayo sa hirap, gagawin po natin lahat ng gusto nating gawin para po maging masaya tayo kahit po dalawa lang tayo. Talaga ba? Oo naman po! Kaya katulad po ng sinabi nyo, pagbubutihin ko po talaga yung pag-aaral ko po para sa inyo. Maganda yan. Sana patuloy kang bigyan ng inspirasyon ng mga pangarap mong yan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Maaabot din natin ang mga nais natin pagdating ng panahon. Papadudot, marahil noon ang mga pangarap ko nung bata pa lamang ako ay parang napaka-imposibleng mangyari. Masyadong matayog. Ang mga kahilingan ko sa buhay na mahirap kamtin, lalo na sa estado namin noon, pero hindi ko ginawang hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap na yon. Papadudot kong mahirap na ang buhay namin noon. Mas humirap pa ang mundo namin nung patuloy na sinubok ang tatag naming mag-ina. 15 years old ako noon nung biglang dinapuan ng malubhang sakit si Nanay Melba. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ubo at akala namin ay simpleng lagnat lang ang dumapo kay Nanay dahil maulan noon at ilang beses naulanan si Nanay. Pero ang ubong yon ay hindi na naalis-alis pa. Sa halip kasi na bumili ng gamot ay mas pinili na lamang ni Nanay na gastusin ang kakarampot nitong pera sa pagkain. Hanggang ang ubo nito ay lumala ng lumala. Ang payat nitong katawan ay lalong nangayayat. Bumagsak ang katawan nito pero kahit na ganoon ay hindi tumigil si Nanay. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda noon dahil kung hindi niya gagawin yon ay wala kaming kakainin. Dumating noon sa punto na maging ako ay nahawa na rin sa sakit ni Nanay. Mas malala ang dumapo sa aking sakit dahil munti ko na itong kinamatay noon. Tuwing inuubo ako ay may kasama na itong dugo at bigla ring tumaas ang lagnat ko kaya nagmamadali akong tinakbo ng nanay ko sa pinakamalapit na center. Pero ang center na pinuntahan namin ay walang nagawa sa sakit ko dahil sobrang lala na nito. No choice sila kundi ang ipadala ako sa isang public hospital. Wala na akong masyadong maalala ng time na yon, Papadudot, dahil akala ko noon ay mawawala na ako. Sobrang sakit ng dibdib ko tuwing humihinga ako. Hindi rin ako natigil sa pag-ubo hanggang sa sumakit na ang lalamunan ko sa kakaubo. Parang umiikot na ang buong mundo ko noon dahil sa taas ng lagnat ko. At ang tanging memorya ko na lamang noong araw na yon ay ang pag-iyak ni Nanay Melba kasama ang kaibigan niya na si Tia Rosa dahil sa sobrang pag-aalala, Papadudot. Melba, ikaw rin. Magpatingin ka na kaya.
Malala na rin yung lagay mo, oh. Hindi na. Kaya ko na to. Kung pati ako ay magpapa-ospital, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kanina pa nga ako hindi mapakali kung saan ako kukuha ng pera para dito eh. May naitatabi ka ba dyan na pwedeng mahiram? Naku, wala eh. Ako rin naman maraming bayarin ngayon. Walang-wala rin ako ngayon eh. Ganun ba? Paano na kaya to? Huwag mo nang problemahin yon. Ang isipin mo na lang muna ngayon ay yung kalagayan ninyong mag-ina. Kaya nahawa yung anak mo dahil dyan sa pagpapabaya mo eh. Dapat nung una pa lang, ipinagamot mo na yung sakit mo. Tingnan mo, mas lumala tuloy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito yung sitwasyon namin eh. Magpatingin ka na rin para mabigyan ka na nila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Maya-maya, may darating ng tulong. Tulong? Saan naman manggagaling yung tulong na sinasabi mo? Ganito kasi yun eh. Pasensya ka na kung pinangungunahan kita ha. Pero tinawagan ko kasi si Gilbert. Si Gilbert? Bakit mo naman ginawa yun, Rosa? Nag-aalala na rin kasi siya sa inyong mag-ina eh. Wala naman akong maipahihiram sa iyong pera. Kaya ako na mismong humingi ng tulong kay Gilbert. Alam ko naman na kahit magkamatayan, hindi ka lalapit sa lalaking yun. Eh kaya ako na ang kumausap sa kanya. Rosa, hindi ko kailangan ng tulong ni Gilbert. Isang tabi mo na lang muna ang pride at galit mo sa tao. Kailangan niyo si Gilbert ngayon. Kailangan siya ng anak mo. Rosa, Melba, O ayan na pala si Gilbert. Salamat naman at nagpunta ka agad dito. kumusta na si Sally? Inadmit na siya ng mga doktor. Malala raw ang lagay niya eh. Pero nasalina na siya ng gamot. Ang sabi ng doktor, tuberculosis daw ang sakit niya. TB? Paano naman nangyari yun, Melba? Bakit mo naman pinaabot sa ganito kalala ang sitwasyon niyo? Hindi ko naman alam na TB na pala tong nararamdaman ko eh. Huwag na kayong magsisihan. Ang mabuti pa, kausapin mo tong si Melba na magpa-admit na rin dahil ang tigas ng ulo. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hindi ka pa ba nila na-check up? Hindi na kailangan. Hihingi na lang ako ng gamot. Mawawala na rin to. Magpatingin ka na sa doktor. Hanggang ngayon talaga, ang tigas pa rin ang ulo mo. Wala akong pambayad sa doktor. Kaya... Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang magbabayad sa mga gagastos ninyo rito. Ang malaga ay gumaling si Sally, pati na rin ikaw. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng pera kapag gumaling ako at babayaran ko lahat ng magagastos mo rito sa ospital. Hindi mo na kailangang gawin yan. Isa lang naman ang hiniling kong kapalit nitong pagtulong ko eh. Kapag gumaling na kayong dalawa, pakiusap ko lang na wag na kayong lalapit ulit sa akin. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa inyo. Kaya please lang, wag niyo na akong guluhin ulit. Naiintindihan mo ba yun, Rosa? Pasensya na talaga. Wala naman na kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lang eh. Sige na, ipacheck mo na yung kaibigan mo. Halika na Melba. Magpatingin ka na rin para gumaling ka. Sandali, hindi pa kami tapos mag-usap ni... Halika na. Siya na nga raw ang magbabayad eh. Hayaan mo na lang siyang bumawi sa inyong mag-ina. Gilbert, maiwan ka na muna namin ha. Ipapatingin ko lang to si Melba bago pa siya makahawa ng iba. O sige, Kung gusto mong bisitahin yung anak mo, nasa isolation room siya. Magsuot ka na lang din ng face mask para hindi ka mahawa sa sakit niya. sige, salamat. Pupuntahan ko na siya. At ikaw naman, Melba. Doon tayo. Magpapatingin ka para mabigyan ka na rin ng gamot. Sulitin mo na itong kabutihang ibinibigay ni Gilbert. Dahil baka hindi na ulit ito mangyari. Oo na, hindi na talaga ulit ito mangyayari. Nagkaroon pa ako ng utang na loob sa lalaking yun. Hindi yon utang na loob. Kabayaran niya yon sa pag-iwan niya sa inyong mag-ina. Kaya wag mo nang isipin yon. Yung gagastusin niya ngayon, kakarampot lang yon kumpara sa yaman na meron siya ngayon. Halika na. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ako sa pagsubok na yon ng buhay ko, Papa Dudut.
Dahil sa diretsong gamutan ay mabilis na nawala ang sakit ko, ganon din kay Nanay Melba. Noong nalaman kong ang tatay ko ang tumulong sa amin sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital ay naisipan ko siyang pasalamatan. Hinanap ko kung saan nakatira si tatay pero hindi natuloy ang plano kong pasalamatan siya. Noong nakita ko kung gaano kaganda ang buhay ng ama ko. Malaki ang bahay nila, sakto noon na nasa veranda sila ng kanilang tahanan noong nagpunta ko sa kanila. May 3 siyang anak at puro babae. Maganda rin ang asawa niya habang pinagmamasdan ko sila. Mula sa labas na masayang kumakain ng merienda ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng inggit. Bigla ko naawa sa sarili ko, Papa Dudut. Anak din ako ni Tatay Gilbert pero bakit hindi ko man lang naranasan ang buhay na meron ang mga anak niya ngayon. Sobrang saya nila habang kami ni Nanay Melba ay araw-araw naming pinoproblema kung paano kami makakasurvive sa bawat araw namin. Mula sa pasasalamat ay binalot ako ng galit ng mga oras na yon. Hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtalikod na ginawa niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay wala akong planong sirain ang tahimik na buhay ni tatay. Ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at binalikan si Nanay Melba na natatanging pamilya ko. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ang lahat para matamasa rin ng buhay na meron si tatay. Ipaparanas ko rin kay nanay kung papaano ang mamuhay ng payapa at walang iniisip na kahit na anong mga problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maigapang ko ang pag-aaral ko. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay nag-apply ako ng scholarship na handog ng aming mayor. Naghanap din ako ng trabaho para may mapagkunan ako ng panggasto sa eskwela. Hindi naging madali ang pag-abot sa buhay ko na pinapangarap ko. May punto noon na naiiyak na lamang ako dahil sa sobrang pagod. Pero pagkatapos umiyak ay sige pa rin ako sa pagsulong. Mahirap man ang mag-aral ng pagod ay okay lang. Kahit na walang tulog at gutom ay nalalampasan ko ang lahat ng ito. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni nanay. Kumapit ako sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya na sana ay makayanan ko ang bawat araw pang darating sa buhay namin ni Nanay Melba. At ang mga panalangin kong yon ay ibinigay naman sa amin ng may kapal, Papa Dudut. Dumating ang araw na nakapagtapos ako ng college gamit ang sarili kong dugot pawis. Nang makuha ko ang diploma ko ay agad akong naghanap ng trabaho at nagsimulang mag-ipon. Paunti-unti ay dahan-dahan kong inangat ang buhay namin mula sa laylayan. Dumating kami noon sa moment na hindi na namin problema ang araw-araw na pagbili ng bigas dahil kaya ko nang bumili ng pang-1 linggo. Kung noong bata ako ay puro pinaglumaan ang mga suot kong damit. Noong nagkatrabaho ako ay nakabili na ako ng sarili kong damit. Ganon din si Nanay Melba na nakakapagsuot na rin ng mga magagandang kasuotan. Mabagal man pero dahan-dahan kong ibinigay kay nanay ang comfort na deserve niya, Papa Dudut. Anak, Happy birthday, nanay ko! wow! Totoong cake ba yan? Oo naman, Nay! Chocolate cake tapos may sarili pang birthday greeting. Oo, di ba? Lapag ko na dito sa lamesa, Nay, ha? Naku, salamat anak. Deserve niyo to, Nay! Oh, hipan niyo na tong kandila. Tapos hiling kayo ng isang bagay na gusto niyong matupad. Wala na akong mahihiling pa.
Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap natin ngayon. Ay. Hipan ko na ba? Opo! Ayan! Happy 50th birthday po, Nay! Oy, may binili rin po akong pansit dito. Halika na, Nay. Kumain na tayo. Maupo na kayo dyan. Sige na. Salamat! Siyempre, hindi magiging birthday celebration to kung walang regalo. May regalo ka para sa akin? Oo naman, Nay! Natatandaan ko pa po nung bata ako, kahit wala tayong handa, hindi pwedeng wala kang regalo sa akin tuwing birthday ko. Kaya ako naman ngayon na magbibigay sa inyo ng regalo. Eto po, Nay. Ano naman to? Buksan niyo na po. Wow! Blouse! Sakto paboritong kulay ko pa to. Yellow na floral. Salamat talaga dito, anak ha. Kayo po ang dapat kong pasalamatan, Nay. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin maaabot kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi niyo ako pinabayaan noon, kaya ako naman ngayon ang magbabalik ng lahat ng sakripisyo na ginawa niyo para sa akin. Sinong mag-aakala, no? Naaabot din pala tayo sa ganitong klase ng buhay. Akala ko nun mamamatay na lang akong mahirap eh. Siyempre, hindi ko po hahayaan yun, Nay. Hindi ba't nangako nga po ako sa inyo na ako ang aabot ng pangarap ninyo? Ito na po yun. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap na yun. Wala pa tayo sa buhay na talagang gusto natin, pero at least ramdam naman natin na malapit na tayo sa rurok. Konting tiis pa, Nay. Magiging maayos din ang buhay natin. Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito eh. Maayos na ang tirahan natin, may ilaw na tayo, may gamit. Hindi na tayo namumroblema sa pagkain. Doon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa mga biyayang to. Hindi pa yan sapat, Nay. Mas pag-iigihan ko pa po ang pagtatrabaho dahil kulang pa to sa lahat ng paghihirap na ginawa ninyo noon. Gusto ko na magbuhay donya kayo. Gusto ko magsuot kayo ng mga mamahaling alahas. Gusto ko na tiles na sahig na nga apakan ninyo. Yun ang gusto kong buhay na matamasa ninyo, Nay. Salamat, anak. Pero wag naman laging ako. Isipin mo rin ang sarili mo. Mas matutuwa ako kapag sarili mo ang inuna mo kaysa sa akin. Huwag niyo na po akong problemahin, Nay. Napagbibigyan ko pa rin naman ng sarili ko kahit papano eh. Yung nakikita ko pa lang na nakakapagbalik na ako sa inyo ng mga bagay na ikinakatuwa ninyo, okay na po ako doon. Salamat, anak. Salamat din sa Diyos sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin ngayon. Sige na po, Nay, kumain na tayo. Sige, ano pa ba tong mga binili mong pagkain? Ayan po, pansit gisado. Paborito niyo yan, di ba? Tapos may in-order din po akong maha blanca sa kapitbahay natin. Naku, sarap naman nito. Papadudo taon ng lumipas ay pinasok ko ang pagnenegosyo. Pagkatapos ng trabaho ko sa umaga ay naisipan ko magtinda ng mga inihaw at prinitong ulam sa labas ng bahay namin tuwing gabi. Hindi ko ininda ang pagod na nararamdaman ko sa buong araw na pagtatrabaho dahil alam kong ang lahat ng paghihirap na ginagawa ko noon ay para sa pangarap ko kay nanay na mabigyan siya ng magandang buhay. Marami ako naging customer sa maliit na business na pinatayo ko, Papa Dudut. Sa pamamagitan noon ay nadagdagan pa ang ipon ko hanggang sa nakalipat kami ni nanay sa mas maayos na bahay. Hindi naglaon ay nakapagpunda na rin po ako ng ilang appliances tulad ng maliit na ref, electric fan at pati na rin gas stove. Kahit na hindi pa ganoong kalaki ang sweldo at income na nakukuha ko noon ay hindi ako nakalimot sa pinanggalingan ko. Kung ano ang ginawa sa amin ng mga mabubuting tao noon na tumulong sa amin ay ginawa ko rin yon nang umayos ang buhay namin. Nagdo-donate ako sa simbahan ng maliit na halaga ng pera at tumutulong din ako sa mga kabataang kapuspalad hanggang sa isang karinderyang naisipan kong ipatayo.
Nagtulungan kami ni nanay para buhayin ito at hanggang sa nag-boom na nga ang kainan namin dahil malapit lang kami sa eskwelahan. Karaniwan sa mga suki namin ay mga college students at may ilan din na trabahador na nagbo-boarding malapit lang sa amin. Damang-dama ko noon ang tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Taon ang hinintay namin bago ko natamasa ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Pero kung kailan unti-unti na namin itong naaabot ay isang trahedya naman ang nangyari sa buhay namin. Nang mabangga ng pampasaherong jeep ang sinasakyan naming tricycle. Pauwi na kami galing palengke noon nang bungguin ng isang jeep ang sinasakyan namin ni Nanay Melba. Galos lang ang tinamo ko matapos akong yakapin ni nanay. Siya ang sumalo ng impact ng banggang yon at yun na po ang kinasawin ng kanyang buhay, Papa Dudut. Sally, Tiyang Rosa, wala na po si nanay. nakikiramay ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po talaga matanggap na wala na po yung nanay ko. Mahirap talaga. Kailanman hindi natin matatanggap ang maagang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero kung yun talaga ang kapalaran ng isang tao, wala na tayong magagawa pa dun. Ang dami ko pa pong pangarap para sa kanya eh. Hindi pa namin naaabot yung estado na ipinangako ko po sa kanya. Wala naman yan sa naging estado nyo sa buhay eh. Kung ako ang tatanungin mo, masaya na si Melba kahit noon pa kasi nagkaroon siya ng isang napakabuting anak na tulad mo. Aanhin ko pa po yung pagiging mabait kong anak kung hindi ko naman nasuklian yung mga paghihirap sa akin ng nanay ko. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Maayos na ang pamumuhay mo. Maganda na ang buhay mo. Malayo ka na sa dating Sally na butot balat. Yung mga sakripisyo ng nanay mo sa'yo, hindi mo yun sinayang. Doon pa lang isang malaking kasuklian na yon para sa nanay mo. Ang hangad lang naman ng isang magulang makita ang kanilang anak na nasa maayos na kalagayan. At yun ang nakita ni Melba bago siya namayapa. Ang unfair lang po kasi kung kailan po malapit na kami sa hinahangad kong buhay, saka pa siya nawala sa akin. Ganun talaga eh. Hindi atin tong buhay na meron tayo. Hiram lang to sa Diyos. At kapag oras ng bawiin, wala na tayong magagawa. Nakakalungkot lang din talaga kasi napakabait na tao ni Melba. Alam mo ba ang kwento kung papaano kami naging magkaibigan? Hindi po. Basta ang alam ko, magkaibigan na po kayo noon pa eh. Wala ka pa noon sa buhay ni Melba. Matalik na talaga kaming magkaibigan. Tindera rin ako noon. Magkatabi lang kami sa pwesto ng nanay mo. Ako ang naging witness ng naging pag-iibigan nila Melba at ng tatay mong si Gilbert. Ano po bang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit po sila nagkahiwalay? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Basta ang sabi sa akin ni Melba, mas ginustong sumama ni Gilbert sa babae niya. Isa ako sa mga nakakita kung papaano iniwan ng tatay mo si Melba. Halos lumuhod nga siya noon sa pagmamakaawa eh. Pero wala. Matigas yung tatay mo. Iniwan pa rin kayo. Simula noon, ako na yung naging sandala ng nanay mo. Sabi nga niya sa akin noon, karma na niya siguro yung nangyari. Karma? Bakit naman po karma? Kasi maging siya, ay teka, hindi mo pa pala alam tong kwento na to. Hayaan mo na lang, huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko. Hindi, sige po, tuloy niyo lang po. Karma? Bakit naman po kakarmahin si nanay? Paano ba to? Baka multuhin ako ng nanay mo kapag sinabi ko sa'yo to eh. Tiyang Rosa, sabihin niyo na po. Nasimulan niyo na pong ikwento eh.
Pero huwag kang magagalit sa nanay mo kapag nalaman mo ang totoo, ha? Ano po ba kasi yun? Bakit naman po ako magagalit kay nanay? Kasi ang totoo niyan, kabit rin ni Gilbert si Melba. Ano po? Kabit po si nanay? May asawa si Gilbert noon, si Salome. Siya ang totoong nanay mo, Sally. At hindi si Melba. Ha? Paano po nangyari yon? Sinasabi niyo po ba na hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Ganito kasi yung nangyari. Si Gilbert at si Salome, nagkaroon sila ng anak. Ikaw yon. Pero nung mga panahong yon, kinakasama na rin ni Gilbert si Melba. Saktong kapapanganak mo lang noon nung nalaman ni Salome ang totoo. Na-depress siya, dulot na rin siguro ng postpartum depression. Bigla na lang siyang tumalon mula sa ika-6 na palapag ng inuupahan yung bahay noon. Nung namatay si Salome, kinuha ka ni Gilbert at inako ka na ni Melba bilang totoong anak. Hanggang sa iniwan kayo ng tatay mo. Simula noon, si Melba na ang tumayong ina mo. Totoo po bang sinasabi niyo? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero yun nga ang nangyari. Kung gusto mong kumpirmahin tong mga sinabi ko sa'yo, pwede mong itanong sa tatay mo. Hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Maaaring hindi nga kayo totoong magkadugo. Pero nanay mo pa rin siya at hindi na yun mapapalitan pa. Sally, huwag ka sanang magalit sa nanay mo, ha? Hindi po. Hindi po ako galit kay nanay. Nagulat lang po ako sa mga nalaman ko. Pwede po bang iwan niyo na lang po muna ako? Gusto ko na lang po muna sanang mapag-isa. O sige, doon na lang muna ako sa labas. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hirap akong paniwalaan noon ang mga nalaman kong katotohanan mula kay Tiang Rosa. Pero pinatotoo ito ni Tatay Gilbert nung dumalaw siya sa huling gabi ng burol ni Nanay Melba. Humingi ng tawad sa akin si Tatay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni Nanay. Willing daw siyang magpakaama sa akin ngayong wala na si Nanay Melba. Pinatawad ko naman po si Tatay sa ginawa niyang pang-iwan sa amin, pero kasabay noon ay hiniling ko rin sa kanya na huwag na siyang magpapakita pa sa akin kailanman. Masyado nang huli ang desisyon niyang magpakaama sa akin. Isang tao lang ang itinuring kong magulang sa buong buhay ko at yon ay si Nanay Melba lamang. Siguro totoo nga nakabit si Nanay Melba. Isa siya sa mga sumira sa pagsasama ng totoong magulang ko, pero ang makasalanang pag-ibig na yon na nangyari noon ay matagal nang pinagdusahan ni Nanay. Bumawi siya sa pamamagitan ng pagkupkop at pagpapalaki sa akin kahit na hindi naman niya ako totoong anak, at sapat na yon sa akin bilang kapatawaran. Pagkatapos ilibing ni Nanay Melba at ipinagpatuloy ko ang mga nasimulang kong pangarap. Mula sa maliit na karinderya ay nagpatayo ako ng sarili kong Japanese restaurant matapos akong kumuha ng kurso sa cooking. Ang negosyo kong yon ay umusbong hanggang sa nagkaroon po ito ng isa pang franchise. Hindi naglaon ay nakapagpatayo po ako ng sariling bahay na mas malaki pa sa bahay ng tatay ko. Lahat ng bagay nang gusto kong makuha noong bata ako ay abot kamay ko na. Ang mga pangarap ko noon na sa panaginip lang natutupad ay naabot ko na. Nakakalungkot lang na hindi na ito natamasa pa ni Nanay Melba na siyang pangunahing rason kung bakit ako naghirap na abutin ang mga pangarap na yon. Papa Dudut, dito na po nagwawakas ang storya ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sally. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Lagi itong nasa huli, mga kapuso. Kaya naman upang maiwasan itong maranasan ay huwag nating susubukin ang kapalaran. Ikaw, kabarangay, meron ka bang hiling na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang humiling sa Diyos ng isang bagay na gustong gusto ninyo? Pero hindi pa tamang panahon para ipagkaloob niya. Ako kasi ay oo. Umabot din sa puntong nagmakaawa na ako sa kanya na ibigay ang bagay na yon at nangako na kapag tinupad niya, ang kahilingan ko ay aalagaan at iingatan ko yon hanggang sa kamatayan ko. Hindi ako tumigil sa pagdarasal ng bagay na gusto ko dahil pag guminto ako, ibig sabihin na hindi na yon mahalaga sa akin. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Maricon, 32 years old at taga Marikina. May asawa ko si Daniel na nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang private company sa Ortigas. Ako naman ay nasa bahay lang. Ang pinagkakabalahan ko ay gumawa at magbenta ng mga kakanin tulad ng biko, puto at maha blanca para kahit papaano ay may libangan ako. Bukod doon ay naging fan na rin ako ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Dahil nalilibang ako sa pakikinig ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Doon ko na nga naisipang magpadala ng sulat sa inyong email address at umaasa ako na maitampok ninyo ito, Papa Dudut. Magsisimula ang istorya ko noong 2021, buwan ng Marso kung saan ay third wedding anniversary na namin ni Daniel. Pero kahit na ganoon na kami katagal na kasal ay hindi pa rin makabuo. Kaya wala pa rin kaming anak na masasabi naming amin. Meron kasi akong PCOS. At sinabi na sa akin ng OB ko na magiging challenging daw ang pagbubuntis ko. Hindi ko yon pinaniwalaan dahil marami naman akong kaibigan na nag-diagnose ng parehong sakit. Pero may mga anak naman sila. Kaya nga buo ang pag-asa namin ni Daniel na magkaka-baby rin kami, lalo na at pareho namin gusto at hinihiling yon. Negative na naman! Negative na naman! Han? Ano nangyayari, Han? Bakit ka umiiyak? Kasi negative na naman tong pregnancy test ko, Han. Akala ko meron na. Akala ko nakabuo na tayo pero wala pa rin pala. Nakakainis naman. Kumalma ka lang muna. Paano ko hihinahan kung hanggang ngayon di pa rin kita mabigyan ng anak, Daniel? Wala naman kaso sa akin yun eh. Anong walang kaso? So sinasabi mo na ayos lang sa'yo na wala tayong sariling anak? Gusto kong magkaanak tayo. Pero kung hindi pa pinagkakaloob ng Diyos, ano magagawa natin? Kaya kumalma ka na. Kung bakit
Kasi sa dinami-dami ng mga tao, kasama pa tayo sa mga minamalas na di magkanak. Tapos yung iba dyan na wala namang kakayahang buhayin yung mga anak nila, sila pa yung pinagkakalooban. Ano bang kasalanan natin? Wala tayong kasalanan. Pero di ko rin alam kung bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong baby. Alam ng Diyos na handa na tayo. Na gustong-gusto na natin, Han. Alam niya pero parang di naman siya nakikinig. Hindi totoo yan. Nakikinig ang Diyos. Kung nakikinig siya, bakit di pa niya tayo binibigyan ng anak? Buti pa yung mga kapatid ko dala-dalawa, tatlo-tatlo. Yung mga kapatid mo, meron pang ang 5. Tapos tayo kahit isa, wala pa rin. Ang unfair naman. Basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal na sana magka-baby din tayo, Han. Kulang pa ba yung mga dasal natin? Gusto ba ng Diyos pumunta tayo sa simbahan at manikluhod sa Kanya para lang marinig niya yung mga panalangin natin? Kasi kung oo, sobra naman siya sa atin. Kahit isa lang namang anak, Han. Kahit isa lang. Bakit di pa sa atin mabigay-bigay? Huwag ka nang umiyak, Han. Pati ako naiiyak na rin eh. Natatakot lang kasi ako. Natatakot saan? Na hindi ka mabigyan ng anak. Tapos iwanan mo ako. Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Naisip ko kasi ganun nangyari sa dati kong kaklase nung college eh. Biruin mo. 7 taon na silang magkarelasyon at 4 na taon ng kasal pero wala pa rin silang anak. Ayun. Pinagpalit siya ng mister niya sa iba. At dun pa talaga sa bayarang babae na nabuntis nun. Tapos, may kakilala pa ako na iniwan din ng mister niya kasi di sila nabubuhayan ng baby. Laging nalalaglag dahil di raw makapit. Gustong-gusto na raw magkaanak nung lalaki kaya bumuntis ng iba at iniwan din yung kakilala ko. Hindi naman ako katulad ng mga lalaking yun, no? Kahit na gusto ko nang magkaanak, di ko magagawang iwan ka para lang matupad yung pangarap ko. Gusto ko maging tatay, pero ikaw yung magiging nanay ng baby natin, Han. Baka sinasabi mo lang yan ngayon pero bukas makalawa magbago na isip mo ha. Baka mamaya makakilala ka ng ibang babae na may kakayahang bigyan ka ng anak. Tapos... Kung gagawin ko yun, edi hindi ko na tinupad yung sinumpaan natin sa altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Tsaka mahal kita, Han. Ikaw yung pinakasalan ko. Ikaw yung gusto ko maging nanay na magiging anak ko. Ngayon kung wala pa talaga o kung hindi talaga tayo pagkakalooban ng anak, ayos lang basta magkasama tayo. Buo na rin naman yung pamilya natin kahit tayong 2 lang. Iba pa rin yung may anak, Han. Lalo na yung nanggaling sa atin kasi mas lalong magiging masayang pamilya natin. Kaya nga wag tayong mapagod sa pagdarasal sa Diyos. Magtiwala tayo sa magagawa niya at wag na natin siyang questionin. Kasi naniniwala ako na darating yung panahon na magiging magulang din tayo, Han. Salamat, Han. Di ka talaga pumapalya ng pag-aani yung nararamdaman ko. Mabuti nandyan ka. Hindi ko kasi alam gagawin ko kung wala ka. Hindi ako mawawala. Lagi mo akong maaasahan. Papadudot mabuti na lamang dahil punong-puno ng pag-asa ang mister ko sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Malaking bagay yon upang makaya kong harapin at tanggapin ang kakulangan ko bilang isang babae. Kaya naman na-appreciate ko talaga si Daniel ng mga panahon na yon. Doon ko rin na-realize na iba-iba pala ang epekto ng PCOS sa mga babae. Kaya gano'n na lamang ang frustrations at iyak ko nang hindi pa rin kami magkaanak ng mister ko. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang babae. Sabi pa naman sa akin ng mama ko ay tungkulin ng isang babae na bigyan ng anak ang asawa niya. Kaya nga kami umabot sa 9 na magkakapatid pero masaya naman.
kahit mahirap ang buhay namin. Sa kabila ng lahat ay hanga ako sa mister ko dahil pinatunayan niya sa akin na mahal niya ako at ang pagsasama namin kahit wala pa kaming anak. Hindi niya pinaramdam sa akin na kulang ako at kapalit-palit. Kaya nga nandun pa rin ang pag-asa ko na balang araw ay mabubuo ang pamilya namin dahil mabibigyan ko na siya ng anak. Hindi rin naman ako tumigil sa pananalangin sa Panginoon na sana ay dinggin niya ang munting kahilingan ko. Nangako ako kung bibigyan niya kami ng anak ni Daniel ay mamahalin namin ito at aalagaan. Sisiguraduhin namin na maibibigay namin ang magandang buhay para sa anak namin sa abot ng aming makakaya. Pero mukhang may ibang plano yata ang Diyos para sa amin. Sinasabi mong gusto mong mag-ampon. Naisip ko lang naman na pwede nating gawin yon. Sakaling di na talaga tayo magka-baby, Han. Kung ganon sinasabi mo na hinding-hindi na tayo magkakaanak? Yung sariling atin? Di naman sa ganon, pero Pero ano? Sabihin mo! ginawa na natin lahat. Nagdasal na tayo. Sinunod natin yung mga sinabi sa'yo ng doktor mo pero wala pa rin talaga. Ang akin lang, magpakatotoo na tayo. Eh di lumabas din ang totoo mong kulay. Ano bang sinasabi mo? Sabi mo, ayos lang kahit wala pa tayong anak kasi baka hindi pa to yung tamang panahon. Sabi mo, basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal kasi nakikinig naman ng Diyos pero ngayon gusto mo mag-ampon tayo? Wala namang masama sa naisip ko, di ba? Option yun ng ibang mag-asawa na hindi talaga makabuuhan. Pues, ayoko. Ayokong mag-ampon. Ayokong mag-alaga ng batang hindi naman ang galing sa akin. Akala ko ba gusto mo na magkaanak tayo? Gusto ko nga, pero ayoko nung hindi sa akin galing mismo. Ano bang pinagkaiba nun? Ituturing din naman nating anak yung batang aampunin natin. Basta pakiramdam ko na hindi ko pa rin anak yung bata kahit nasabihin mong ituturing natin siyang parang tunay na anak. Kaya ayoko mag-ampon tayo. Ewan ko sa'yo, Han. Ang unfair mo. At ako pa ngayon yung unfair? Ikaw tong di makapaghintay na magka-baby tayo. Yung totoong atin kasi nang galing sa atin. Naghintay naman ako At hanggang ngayon umaasa pa rin ako magkakaanak tayo. Pero di man lang pumasok sa isip mo na pwede tayong maging magulang sa ibang paraan? Hindi. At mas lalong hindi pumasok sa isip ko yung sinasabi mong pag-aampon. Ano ba kasing problema mo sa pag-aampon? Marami. Malay ba natin kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa mga ugat ng batang aampunin mo? Baka matigas ang ulo niya paglaki, suwail tapos hindi madisiplina. Tapos paano kung sagot-sagutin na lang tayo niyan pag nagkaisip? O di kaya lapas tangalan bilang mga magulang niya? Sige nga! Naisip mo man lang ba yung mga bagay na yon bago mo gustuhin mag-ampon? Hindi mangyayari yun kasi nga ituturing natin siyang parang tunay na anak. Mamahalin natin siya bilang mga magulang niya, Han. Hindi ganun kadali yon. Paano ko mamahalin yung batang hindi nga nanggaling sa akin? Ikaw lang naman yata ang may issue. Dinadamay mo lang yung inosenteng bata. Siguro kaya di pa rin tayo binibigyan ng anak kasi di ka pa talaga handang maging magulang. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko. Bahala ka na nga dyan. At saan ka pupunta? Daniel, kinakausap pa kita! Dun sa labas. Magpapahangin. Pakiramdam ko nasasakal ako rito sa bahay Hindi ako makahinga. Sinasabi mo ba na ako ang dahilan kung bakit ka nasasakal? Sino pa nga ba? Meron pa ba tayong ibang kasama? Tayong dalawa lang naman yung tao rito sa bahay. Ang sama mo! Papadudot tutol ako sa plano ni Daniel na mag-ampon. Dahil gusto kong maranasang dalhin sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ang magiging anak namin. Saka hindi ko rin mapigilang mag-alinlangan sa gusto niyang mangyari dahil hindi naman namin kadugo yung batang gusto niyang ampunin. Pero sinabi ni Daniel na malayo nilang kamag-anak yon, anak ng second cousin niya na maagang naulila dahil namatay ang nanay pagkapanganak sa bata. At pagkalipas lang ng 1 linggo ay naaksidente sa motor ang tatay nito. Tanging lola noong bata ang nag-aalaga pero matanda na rin ito at sakitin pa. Papadudot kahit na malayong kamag-anak nila yon ay ayoko pa rin
At sa huli nirespeto ni Daniel ang desisyon ko pero pinaramdam niya sa akin na malungkot siya dahil sa hindi ko pagpayag sa kagustuhan niya. Nagsimulang lumamig ang pakikitungo sa akin ni Daniel, bagay na kinatakot ko ng husto. Nag-overthink na naman ako na baka iwanan ako ng mister ko o mambabae siya kasi wala akong kakayahang bigyan siya ng anak. Doon ko na muling inisip yung kagustuhan niyang mag-ampon at kahit na hindi ko masyadong gusto ang ideya ay sumang-ayon na lamang ako. Kinausap ko si Daniel at sinabi ko sa kanya na payag na akong ampunin ang malayong kamag-anak nila, yung pamangkin niya sa pinsan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magdadalawang buwan na yung baby nang mapunta sa amin at aaminin kong kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya noong nahawakan ko na rin siya. Pero nandun pa rin yung bitterness kasi hindi namin siya dugot laman at hindi ko kaya ang magdala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Alam ko na maunawaan ako ng mga nanay na nakikinig ngayon sa Barangay LS kung bakit ako nagkakaganito. Life-changing kasi ang pagbubuntis at panganganak, bagay na hindi ko naman naranasan dahil sa kondisyon ko, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay naging masaya pa rin ang pamilya namin nang dumating ang baby boy namin. Kahit papaano ay nakumpleto kami at natupad ang pangarap naming magkaanak. Pero kung may labis na masaya sa amin si Daniel yon. Kasi sa wakas ay meron na siyang matatawag na anak. Lalo kong napatunayan kung gaano na nga niya kagusto na magka-baby kami kahit na lagi niyang sinasabi noon na ayos lang ang pagsasama namin kahit na wala kaming anak. Kaya naman nakaramdam din ako ng pagtatampo sa kanya pero hindi ko na lamang pinahalata pa. Sa aming dalawa, si Daniel ang mas naging maasikaso sa baby namin, Papa Dudut. Dami talagang alam nitong BFF ko. Nakakatawa mga sinasabi eh. Han? Han, si baby umiiyak. Teka, reply ako nga muna. Excited na ako sa chika ng bruha. Han, si baby ka ako. Ano bang problema sa batang yan? Ano bang problema? Eh di mo ba naririnig na umiiyak si baby? Eh di ko narinig yung iyak niya Anak, kasi alam ko tulog lang yan Nandito kanina. na si Papa. Ang sabihin mo, busy ka kasi kaka-cellphone. Ano bang problema mo sa pagsi-cellphone ko? Wala na ba akong karapatang mag-cellphone sa pamamahay na to? Meron. Pero sana unahin mong bantayan yung anak natin kaysa makipagchismisan dyan sa mga kaibigan mo. Daniel naman. Kanina pagsi-cellphone ko pinapakialaman mo, ngayon pati pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko? Sumusobra ka na yata. Iyak kasi ng iyak si baby. Paano kung kabagin to? Sige nga. Puro ka na lang baby, baby, baby. Wala ka ng bukang bibig kundi yung batang yan. Naaalibadbaran na ako. Natural! Anak natin to! Hindi ko anak yung batang yan. Ni hindi ko nga yung kaano-ano. Anong sabi mo? Bakit? Aawayin mo ko? Magagalit ka sa akin sa pagsasabi ko ng totoo? Hindi, pero... Ilalapag ko muna si baby. Tapos mag-usap tayo. Kung aawayin mo lang ako, mabuti pa wag mo na akong kausapin. Pagod na ako maghapon sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Hindi kita aawayin. Kakausapin lang kita. Alam mo, sobra ka nung sinabi mo na dapat kong unahin yung pag-aalaga sa batang yon. Eh buong maghapon ko na nga yung inaalagaan eh. Hindi ko lang narinig na umiyak kung ano-ano na yung sinasabi mo sa akin. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadya. Doon ko lang na-realize na mali nga yung mga sinabi ko sa'yo. Mali talaga. Akala mo kasi wala akong ginagawa sa bahay na to bukod sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Baka nakakalimutan mong kulang pa yung maghapon kakalinis at kakaluto para lang may makain tayo. Minsan nga di pa ako nakakapaligo kasi panaiyak niyang ampon mo. Pwede bang wag mo siyang tawaging ampon? Anong gusto mong itawag ko sa kanya, anak? Hindi nga kami magkaano-ano. Kahit na!
Inampun natin siya para ituring na anak. Kaya anak ang itawag mo sa kanya. Bakit ka umiiyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Wala. Pero masakit yung sinabi mo. Sorry, okay? Nabigla lang ako. Hindi ko naman sinasadya. Diyan ka magaling. Sa pagsusorry tapos uulitin mo na naman. Hindi mo ba naisip na nag-a-adjust pa lang ako sa pagdating ng batang yan? Tapos gusto mo na agad tanggapin ko siya bilang anak ko? Akala ko kasi ayos lang sa'yo. Kasi pumayag kang ampunin natin siya. Pumayag nga ako, pero di ibig sabihin pipilitin mo na akong maging nanay niyang batang yan. Eh ano pa palang silbi nun? Kung hindi mo kikilalaning anak yung bata. Kaya nga bigyan mo ako ng time. Huwag mo akong madaliin, saka di ko naman pinababayaan yung bata eh. Inaalagaan ko siya, inaasikaso, kaya ano pa bang problema mo doon? Sorry, Han. Alam ko namang ginagawa mong lahat para sa anak natin. Pati ako inaasikaso mo. Sorry kasi hinusgahan kita at pinilit. Hindi na mauulit. Hindi na talaga kasi malapit na akong magtampo sa'yo. Iniisip ko tuloy na mas mahal mo yung ampon mo kaysa sa akin na asawa mo. Papa Dudut, mahal ko naman yung baby namin pero hindi buong buo. Dahil para sa akin ay hindi ko pa rin siya tunay na anak. At ang hirap lang tanggapin ng bagay na yon, kaya nga pinakiusapan ko si Daniel na bigyan ako ng panahon para makapag-adjust. Kapag pumapasok siya sa trabaho ay ginagampanan ko pa rin naman ang tungkulin ko sa bata bilang nanay. Pero aaminin kong hindi ako gaanong ka-dedicated na gawin yon sa kanya. Hindi ko kasi siya masyadong gusto at mas madalas akong makakita ng mga bagay na kinaiinisan ko sa kanya kesa kinatutuwaan. Mas naging madalas nga na irritable ako sa baby namin at maging kay Daniel. Kaya lagi na rin kami nag-aaway ng mister ko. Pero sa huli sinusuyo niya pa rin ako, Papa Dudut, at pinagpapasensyahan. Hindi niya ako matiis at lagi niya rin akong kinakausap ng masinsinan tungkol sa mga bagay na dahilan kung bakit hindi ako masyadong affectionate sa baby namin. Pero hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa bata kahit nag-isang taon na siya sa amin. Isang beses ay iritang-irita na naman ako sa kanya. Pero yun na pala ang simula ng malaking pagbabago sa buhay at pamilya namin ni Daniel, Papa Dudut. Oh my gosh! Daniel! Daniel, halika rito! Ano ba yun, Han? May nangyari ba sa'yo? Wala! Ay, meron pala! Merong nangyari sa akin at sigurado akong matutuwa ka kapag nalaman mo. Matutuwa ba talaga ako? Eh bakit ka naiiyak dyan? Hindi lang kasi ako makapaniwala na dininig na ng Diyos yung matagal na nating panalangin. Oh, tingnan mo tong pregnancy test. Dali, tingnan mo. Patingin nga. Totoo ba to? Oo, Han. Totoo yan. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ka? Magkaka-baby na ulit tayo? Oo, pero this time yung galing na talaga sa atin, Han. Salamat sa Diyos! Kasi tinupad niya yung hiling natin. Oh, bakit ka naman naiiyak dyan? Di ba dapat masaya lang tayo? Oo nga, pero di ko mapigilan eh. Masaya naman ako pero kakaiba lang yung kasiyahan ko kasi sa wakas magkakaanak na tayo, Han. Naranasan ko na rin naman maging ama simula nung dumating yung panganay natin. Kaya nga lalo ko na-excite na maging tatay ulit. Ako rin. Excited na ako maging nanay sa baby na nanggaling sa akin, Han. Matagal ko na kasing pangarap na maranasang magbuntis tapos nagkatotoo na. Kumpleto na ang pamilya natin. Matagal na kumpleto ang pamilya natin. Madadagdagan lang ng miyembro kaya mas magiging malaki. Sigurado ako matutuwa ang panganay natin kasi magiging kuya na siya. 1 taon pa lang naman siya. Hindi pa niya maiintindihan yon. Sa bagay,
Pero excited lang akong ibalita sa kanya. Ikaw talaga? Unahin mo munang sabihan yung parents at mga kapatid mo. Sigurado ako na matutuwa sila pag nalaman nila yung magandang balita. Lalo na sina mama at papa, tagal na nilang gustong magkaanak tayo. At natupad na naman yun nang dumating sa buhay natin ang panganay natin, Han. Oo nga, pero iba pa rin naman yung totoong galing sa atin talaga. Sa bagay, may punto ka rin naman. Alam mo, siguro nakita ng Diyos na handa na tayo maging magulang nung nag-ampun tayo, kaya pinagkalooban na niya tayo ng anak. Ha? Ganun ba yun? Pakiramdam ko lang. Bakit? Mali ba ako? Di naman sa ganun, pero pwede bang wag mo muna masyadong i-involve dito yung panganay natin? Bakit naman? Anak natin siya. Alam ko naman yun, pero gusto ko lang yung tayo-tayo lang muna. Ikaw, ako, saka yung magiging baby natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Basta. Labo mo naman, Han. Yung panganay na naman natin yung pinagdidiskitahan mo. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi ko siya pinagdidiskitahan, no? Yun kaya yung tono mo. Pinagsasabi mo. Masyado ka lang advance mag-isip. Saka ayang ka na naman eh. Mas kinakampihan mo na naman yung batang yun kaysa sa akin na asawa mo. Malamang nakampihan ko siya. Wala pa naman siyang kakayahang ipagtanggol yung sarili niya. Ikaw tong matanda. Ikaw dapat mas nakakaintindi. Gusto mong i-echipwera yung panganay natin, anak din naman natin yun. Ay, pag-aawayan pa ba natin to? Kasi kung oo, sayang naman yung magandang balita, di ba? Ikaw kaya nag-umpisa. Huwag mo ibalik sa akin yung sisi. Ang saya-saya lang natin kanina tapos kung ano-ano na yung sinasabi mo dyan. Papa Dudut, nagkatampuhan kami ni Daniel ng araw na yon pero naayos din naman kalaunan. Ako ang nagsorry sa kanya kasi alam ko na na-offend ko siya sa mga sinabi ko. Hindi lang din talaga napigilan ng bibig ko. Ayoko kasi talagang isali ang panganay namin sa kasiyahan naming mag-asawa. Alam ko na medyo selfish yon pero ewan ko ba. Kahit na noong nag-isang taon na sa amin ang batang inampo namin ay hindi pa rin ganong kalapit ang loob ko sa kanya. Pero isang himala talaga na nabuntis ako kaya naman nagpasalamat kami ng husto sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng anak. Napakasaya ko lalo na noong nalaman kong may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para alagaan ang magiging anak namin ni Daniel at nagdoble pa nga ang kasiyahan namin nang may makumpirma kami sa first ultrasound ko. Kambal ang pinagbubuntis ko. Ganon na lamang ang galak at excitement namin ni Daniel dahil sa dobling blessings na pinagkaloob sa pamilya namin. Hindi na kami makapaghintay sa pagdating ng mga anak namin at nadagdagan lang ang happiness nang ibalita namin yon sa pamilya namin. Pero syempre hindi nawala ang mga nagtanong kung ano daw ang plano namin sa batang inampo namin ni Daniel. Walang plano ang mister ko dahil malapit siya sa bata. Pero ako sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko nang isaoli yung batang yon sa pinanggalingan niya dahil magkakaroon na rin naman kami ng mga anak ni Daniel na masasabi naming galing sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas lalong naging malayo ang loob ko sa panganay namin at ang lagi kong excuse ay buntis ako. Kaya si Daniel na lamang ang nag-aasikaso sa bata lalo kapag day off niya. Kaya ang nangyari, Papa Dudut, ay lalo silang naging close. Bagay na kinaiinisan ko kasi hindi naman namin anak ang ampong yon. Nagtanim ako ng galit sa bata hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko na ang kambal namin. Bumalik ang labis na saya sa pamilya namin at napasabi ako sa Diyos na wala na akong mahihiling pa. Pero kasabay noon ang pagbabalik din ng matinding kagustuhan ko na mawala na sa landas namin yung ampo namin dahil nga may mga anak na kami ni Daniel. Naisip ko na kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga siya magugustuhan.
At hindi ko rin siya ituturing na parang tunay na anak. Hindi ko siya mamahalin katulad ng pagmamahal ko sa mga anak ko, Papa Dudut. Ayan, dyan nga Han. Sige pa, diinan mo pa. Dito ba? Oo, sige, salatin mo pa. Ayan, sige pa. Ang sarap. Grabe, parang ang dami-dami mo ng lamig sa katawan. Baka kailangan mo na magpabento sa masasya. Di na to kaya ng hilot ko. Baka nga. Pero laking tulong na rin naman ang masahe mo. Nabawasan sakit ng katawan ko. Thanks, Han. The best ka talaga. Naku, nang bola pa. Hindi kaya bola yon. Hindi ka nga rito. Tabihan mo ako sa kama. Hoy, baka ano na naman yung pinaplano mo ha? Alalahanin mo, masakit katawan mo. Oo, pero pagdating sa labing-labing, ayos na ayos pakiramdam ko. Tumigil ka nga, Daniel. Ito naman, parang binibiro lang eh. Ay, pero alam mo, ang saya-saya ko. Bakit naman? Kasi ang laki na ng pamilya natin. Simula nang dumating yung kambal, nadagdagan ng saya sa bahay natin. Pero syempre, nadagdagan din yung ingay, lalo na pagsabay silang umiyak. Oo nga eh. Wala na akong mahihiling pa kasi kumpleto na tayo. Matagal na tayong kompleto simula nang dumating yung panganay natin, Han. Siya ang bumuo sa pamilya natin. Siya ang nagturo sa atin kung paano maging magulang. Napapansin ko, paborito mo talaga yung batang yon, no? Ha? Syempre, anak natin yon. Hindi natin anak yon. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin na magsisimula ka na naman ng away. Wala akong sinisimulang away dito. Sinasabi ko lang yung napapansin ko. Lagi mo na lang bukang bibig yung batang yun eh. Puro na lang siya. Eh paano naman yung mga anak natin? Pansin ko bihira mo na lang kargahin yung kambal. Paano ko kakargahin? Madalas naman tulog lang sila. Kahit na. Paggising sila saglit mo lang pansinin kasi madalas mong kalaro yung ampon mo. Hindi siya ampon. Anak natin siya. Hindi mo ako mapipilit at tratuhing anak yung batang yun kasi pag bali-baliktarin mo man ang mundo, ampon pa rin siya. Alam mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Medyo matagal-tagal ko na rin tong iniisip. Ano yun? May mga anak na tayo, di ba? Yung totoong galing sa atin, kaya bakit di mo na lang ibalik yung ampon mo sa pinanggalingan niya? Ano bang sinasabi mo, Maricon? Hindi naman natin siya kailangan kasi may mga anak na tayo. Ayoko rin sa batang yun. Naiinis lang ako pag nakikita ko pagmamukha niya. Kaya pwede ba, ibalik mo na yun sa pamilya niya? Siraulo ka ba? Siraulo na kung siraulo pero ayoko sabi sa batang yan. Ikaw lang naman may gusto dyan eh. Siguro anak mo sa ibang babae yan, no? Anak ng... Sige, subukan mo akong saktan. Ipapabarangay kita. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung naiisip mo? Iniisip ko lang naman yung pamilya natin. Gusto ko tayo-tayo lang. Ayoko may kaagaw sa atensyon yung mga anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, isoli mo na yung bata. Kung makapagsalita ka, parang nanghiram ka lang ng laruan ah. Alam mo kung di ka pa titigil sa kakasalita, baka mapikon na talaga ako sa'yo. Hindi talaga ako titigil dahil kung pikon ka na sa akin, mas pikon ako dyan sa ampon mo. Peste, panira ng pamilya. Baka nakakalimutan mong pumayag ka na ampunin natin siya. Hindi ko nakakalimutan pero napilitan lang talaga ako noon. At ngayon na may anak na tayo, hindi na natin siya kailangan. Papa Dudut, inaasahan ko nang tututol si Daniel sa naisip ko pero hindi ko akalain na magagalit siya sa akin ng husto. Pero kung galit siya ay mas galit ako dahil may favoritism siya. At kahit na tinanggi niya yon, hindi pa rin ako naniwala. Buo pa rin ang loob ko na isauli niya ang bata sa lola nito dahil may mga anak na kami. Pero naging matigas si Daniel kaya binantaan ko siya. Nalalayo ako at isasama ko ang kambal. Isang araw ay nagulat na lamang si Daniel na nakapag-impake na kaming mag-ina. Plano ko nung umuwi sa bahay ng parents ko dahil ayokong makasama sa bahay namin yung ampon niya.
Pinigilan kami ng mister ko pero hindi ako nagpaawat lalo na nung dumating na ang mga magulang ko para sunduin kami. Maging sila isang ayon sa gusto ko na ibalik na lamang sa pinanggalingan nito ang panganay namin, pero dahil nagmamatigas si Daniel ay gusto ko siyang turuan ng leksyon. Pinapili ko siya kung kami ng kambal o ang ampon niya. Hindi siya noon nakapagsalita at yon ang naging hudyat ko para iwanan namin siya, Papa Dudut. Sa huli walang nagawa si Daniel kundi ang panoorin kaming umalis sa bahay ng araw na yon. Kaso noong mga sumunod na araw, pumunta siya sa bahay ni na Mama at Papa para makipagbati sa akin at suyuin ako. Pero pinanindigan ko pa rin ang gusto kong mangyari. Kaya wala nang nagawa si Daniel kundi ang sumunod sa akin kaysa naman tuluyang kaming mawala sa kanya. Willing talaga ako makipaghiwalay sa asawa ko kung hindi niya ibabalik yung bata sa pinag-ampunan namin. Noong naibalik na ni Daniel ang bata sa lola nito ay bumalik na rin ako sa bahay kasama siya. Muling naging masaya kami kasi dahil sa wakas ay buo na ang aming pamilya. Pero hindi yun nagtagal dahil 1 linggo pa lamang ang nakakalipas ay dinapuan ng malalang sakit ang mga anak namin. Nagsimula lang yon sa madalas na pag-ubo at pagkakaroon ng sipon, gawa ng papalit-palit na panahon. Hanggang sa lumalayon at nauwi sa pulmonya, dahilan para maospital ang mga baby namin. Nanatili rin kami doon ng 3 araw bago unang binawian ng buhay ang isa naming anak. Tapos 9 oras pagkalipas noon, sumunod namang namatay ang kakambal niya. Mga anak! Gumising kayo! Daniel, luminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Nawala na sa atin yung isa nating anak. Tapos sumunod naman yung kambal niya. Wala na. Wala na tayong mga anak. Pero kahit magsisigaw ka pa dyan, hindi na sila mababalik sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Humalak ka kasi namatayin tayo ng mga anak? Siyempre hindi. Para ka naman tanga eh. Ako pa yung tanga? Ako ba may kasalanan kung bakit maagang binawi sa atin yung mga anak natin? Sinasabi mo bang kasalanan ko? Sino pa nga ba? Ikaw yung lagi nilang kasama. Siraulo ka pala eh. Sige! Pampasin mo ako! Sige, lakasan mo pa! Kapal na mukha mong sisihin ako. Sino sisisihin ko? Yung kapitbahay? Yung mga magulang mo? Eh, ikaw yung nanay! Kaya nawala sa atin yung mga anak natin. Kasi pinabayaan mo! Alam ng Diyos na hindi ko pinabayaan yung mga anak natin. Kaya wala kang karapatan na isisi sa akin yung mga nangyari. Ikaw nga itong madalas wala kahit araw ng day off mo. Mas gusto mong pumasok sa trabaho. Hindi mo nga ako matulungan sa pag-aasikaso sa mga bata tapos ako pa sisisihin mo. Hindi ko lang matanggap. Nawala sila sa atin ng ganun kabilis. Marami pa tayong pangarap para sa kanila eh. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Hindi ko rin alam. Ewan ko. Alam mo kung anong naiisip ko? Na baka binawi sa atin yung mga anak natin. Kasi nakita ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat maging magulang. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano di tayo karapat-dapat ang tagal-tagal na nating gustong magkaanak? Oo nga! Kaya niya tayo binigyan ng anak nung nag-ampun tayo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo minahal yung bata. Kaya nung pinagkalooban niya tayo ng mga anak, binawi rin niya agad sa atin. Kasalanan mo talaga to kasi may favoritism ka. Ikaw rin naman may favoritism ka. Mas mahal mo pa yung ampon mo kaysa sa mga anak natin. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit natakot ako na pag lumaki yung mga anak natin sila pang mamalimos ng atensyon at pagmamahal sa tatay nila? Hindi mangyayari yun kasi pare-pareho ko silang mahal.
Hindi yun ang nakikita ko, Daniel. Kaya wag na wag mo akong sisisihin sa nangyari. May kasalanan ka rin. Hindi lang puro ako. Visit namang buhay to. Pinagkalooban nga tayo. Binawi rin agad. Wala na yung mga anak ko. Hindi lang ikaw ang nawalan ng anak. Ako rin. Baka nakakalimutan mo nga ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ang tagal ko silang hinintay. Tapos mawawala lang sila sa atin sa isang iglap. Kaya nga! Parang hindi ko na kaya. Paano pa tayo magpapatuloy kung ang sakit-sakit nung nangyari? Pakiramdam ko na wala na ako ng dahilan para magpatuloy. Nawala na ako ng pag-asa na mabuhay. Sobrang sakit mawalan ng mga anak, Papa Dudut. Parang kaming pinatay ng paulit-ulit ni Daniel dahil binawi agad sa amin ang aming kambal. At kahit na umiyak pa kami ng dugo ay alam naming hinding-hindi na sa amin maibabalik pa ang mga anak namin. Pero sa kabila ng lahat ay kinaya pa rin namin ni Daniel na mairaos ang burol at libing ng mga anak namin. Mabuti na lamang at nasa tabi namin ang aming mga magulang para magsilbing sandigan naming mag-asawa. Hinang-hina na kasi kami at hindi na namin alam ang mga gagawin, Papa Dudut. Napakahirap ng mga unang araw at linggo matapos mailibing ang mga anak namin. Hindi kasi kami nagkikibuan ni Daniel at para bang hangin lang kami sa isa't isa pag nasa bahay. Magkatabi nga kami sa kama kapag natutulog pero magkatalikuran naman kami dahil ayaw naming makita ang bawat isa. Pakiramdam ko ay sobrang naging malayo ang loob namin ng asawa ko at kamuntik na nga kaming maghiwalay. Umabot sa punto na umuwi ako sa bahay ng parents ko para doon muna magstay habang hindi pa kami parehong naghihilom ni Daniel. Malaking bagay yung espasyo namin sa isa't isa para mapag-isipan ang mga nangyayari sa buhay namin. Hindi nga nagtagal ay nagkapatawaran kaming mag-asawa at muling nagsama sa iisang bubong, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay pinipilit naming umusad ni Daniel. At kahit na mahirap gawin yon matapos ang mga nangyari ay pinili pa rin naming magpatuloy. Marami kaming pinagsisisihan. Lalong-lalo na ako. Na-realize ko na baka tama siya nang sabihin niya sa akin kaya binawi sa amin ang mga anak namin ay dahil nakita ng Diyos na hindi pa ako handang maging isang ina. Kasi kung handa na ako ay hindi ko ipagdadamot ang pagmamahal ko sa isang bata at ituring ito na sariling anak kahit na hindi ito nanggaling sa akin. Nalulungkot lang ako kasi huli na bago ko yun napagtanto. Pero umaasa ako na sana'y bigyan pa rin kami ng Diyos ng pagkakataon na maging mga magulang kami ni Daniel. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, nawa ay kinapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung mapili po ninyo ang istorya na maitampok sa programa ninyo. God bless po sa Barangay Love Stories. Number 1 po ang Barangay LS 97.1 sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.